Isang panibagong araw na naman yon para sa team ni Gregor. 5 silang magkakasama sa isang grupo. Sila at ang mga kasamahan niyang pulis ang inatasan para lumibot sa mga bahay-bahay at magsagawa ng oplantukhang. Kumakatok sila sa pinto ng mga suspected drug users para kausapin ng mga ito na tumigil na. Sa loob ng ilang buwan na paggawa nila nito, hindi lahat ng mga taong gumagamit ay nakukumbinsi o napakikiusapan nilang tumigil agad. May mga pagkakataon talaga na nauuwi ang iba sa hindi magandang usapan, kaya napipilitan silang gumamit ng armas, lalo na kapag agresibo ang user, nanlaban o kaya'y may armas din. Sa araw na yon, 3 bahay ang unang napuntahan nila. Yung isa ay napakiusapan nila ng mabuti at nag-voluntary surrender agad. Pero yung 2 ay umabot muli sa sigawan at bantaan. Sa huli, wala silang nagawa rito, kaya tumawag na lang si Gregor sa kanilang leader gamit ang kanyang radyo. Sinabi niya lahat ang mga nangyari. Ilang sandali pa, sumagot din ang boss nila. Copy. Do not force entry and just document everything. I-inform nyo ang barangay captain and request assistant for referral. If any plain view evidence appears, only then proceed to arrest and secure scene. Copy, boss. Ibinaba na ni Gregor ang radyo at lumabas na sila. Sunod naman silang nagtungo sa ika-4 na bahay na may kalayuan sa bayan. Tumawid pa sila ng tulay para matuntun lang yon. Parang tinamad silang puntahan dahil sa layo ng address. Pero dahil isa yun sa mga nakasama sa listahan nila, kailangan din nila itong daanan. Nang marating nila ang bahay, nakita nilang yari lang yun sa pawid. May maliit na bakuran sa harap. Mayroong gate pero sira-sira, kaya kahit sino rin ay pwedeng makapasok. Naisipan na nilang kumatok sa pinto. Maya-maya ay pinagbuksan sila ng isang babae na sa tansya nila ay nasa mid-20s nito. Magulo ang buhok nito, marumi ang damit at mangitim-ngitim ang mga mata. Sa unang tingin pa lang, aakalaing gumagamit agad ito. Agad nilang kinausap ang babae. Nagtaka nga sila dahil magaan lang ito. Kausap at pinapasok pa agad sila. Pagkasara ng babae sa pinto, doon nila nasilayan ang loob ng bahay. Medyo masikip yung tignan dahil sa dami ng mga gamit sa paligid. Parang bodega sa sikip. Sa gitna, may kasama pa itong 6 na katao. 2 babae, 4 na lalaki. Nasa 7 silang lahat. At tulad ng babae, nangingitim din ang mga mata ng mga ito. Magugulo ang mga buhok at kung hindi madungis ang kasuotan, ay butas-butas naman. Nakapalibot ang mga ito sa isang lamesa at mula roon may nakapatong na kandila at mga kagamitan na hindi nila alam kung ano ang tawag. Punong-puno yon ng mga simbolismo na hindi nila alam kung para saan. May itim ding mga bato na pinapainit ng isa sa naturang kandila. Nagtaka si Gregor at napatingin sa mga kasama. Napaisip silang lahat kung ano kaya ang nangyayari dito. Gumagamit ba ang mga ito? Pero bakit iba ang nakikita nilang pinagkakaabalahan ng mga ito sa lamesa? Parang hindi naman yun ang mga droga. Teka, ano tong ginagawa nyo rito? Napilitang tanong niya sa babae. Tumitig lang ito sa kanya habang matamlay ang muka. Mabuti na lang at napadalaw kayo. Kailangan pa naman namin ng bisita ngayon. Nagtaka siya. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Lumingon ito sa mga kasama. Samahan niyo na lang kami rito.
Napansin nila ang kakaibang kilos ng mga ito. Parang may hindi talaga tama sa kanila. Bumulong na sa kanya ang isa niyang kasamahan. Pare, parang mas malala pa sa adik ang mga ito. Parang iba ang ginagawa nila dito ah. Pati siya ay kinilabutan din sa sinabi ng kasama. Di nagtagal, tumango na lang sila sa mga ito at sinubukan nilang magpaalam. Iba na kasi talaga ang pakiramdam nila. Ngunit bago pa man nila mabuksan ang pinto, biglang tumayo ang isang lalaki sa lamesa at may isinaboy na itim na pulbura sa kanila. Agad yung nagpakawala ng matapang na amoy. Nang malanghap nila yon, agad silang nahilo ng mga kasama niya hanggang sa magdilim ang kanilang paningin. Hindi na nila namalayan ang sumunod na oras. Pagkagising ni Gregor, nagulat siya dahil nakagapos na siya sa isang tabi, pati na rin ang mga kasamahan niya. Sinubukan niyang pumalag ngunit masyadong mahigpit ang pagkakagapos sa kanila at hindi na ito kaya ng kanilang lakas. Nakita nilang muli ang grupo ng mga binata at dalagang nakapalibot sa lamesa. Patuloy na pinapainitan ng mga ito sa kandila ang mga itim na batong hawak nila. Agad binagmasdan ni Gregor ang kanyang bulsa. Ngunit nagulat siya dahil wala na roon ang kanyang baril. Lahat sila tinanggalan na rin ng mga armas sa kanilang uniforme. At pagtingin nila sa isang silya sa bandang kaliwa, doon nakapatong ang lahat ng mga armas nila. Masyado yung malayo sa kanila at walang paraan para makuha nila ang mga ito. Napilitan ng sumigaw si Gregor sa grupo. Hoy! Ano tong ginagawa nyo? Pakawalan nyo kami rito! Lumingon sa kanya ang babaeng nakausap kanina. Patuloy pa ring nangingitim ang mata nito at namumutla ang muka. Gaya ng sabi ko kanina, kailangan namin ng bisita. Kaya sakto lang ang dating nyo rito. Anong ibig niyong sabihin? Ano ba talagang ginagawa niyo rito? Mga adik ba kayo? Hindi na niya napigilan ang bugso ng damdamin sa mga ito. Muling sumagot ang babae sa kanya. Siguro nga mga adik kami sa inyong paningin. Pero hindi niyo pa nakikita ang kaya naming gawin. At ngayong tapos na kami sa halos 5 taong sakripisyo na ginawa namin para mabuo lahat ito. Oras na para kailanganin namin ng mga tao na mapagsusubukan nito. Pagkuway kinuha nito ang isang bato na medyo umuusok pa. Bumulong muli sa kanya ang isang kasama. Mukhang adik na talaga ang mga ito pare. Hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Mabuti pa siguro wag mo na lang silang patulan, Gregor. Baka lalo lang tayong hindi palabasin dito. Sabi naman sa kanya ng isa pang kasamahan. Umupo ang babae sa isang tabi at tumitig sa kisame na parang nawawala sa sarili. Sinakripisyo namin ang sarili naming buhay para lang dito. Kahit alam naming maraming mawawala sa amin, isinuko pa rin namin ang aming mga kaluluwa dito. Lalo't kapag ito'y naging matagumpay. Alam din namin kung gaano karami ang matutulungan nito. At dahil mga pulis kayo, sa inyo namin ito unang susubukan. Hindi na iwasang kabahan ng 5, lalo na si Gregor. Dahil kahit wala sa sarili ang naturang babae, parang masyado nang nakakakilabot ang mga sinasabi nito. Maya-maya ay tumayo ito at lumapit sa kanila. Ako si Mamon. Tumayo naman ang isang lalaki sa lamesa. Ako si Lucifer. Tumayo rin ang isa pa. Ako si Beelzebub. Isa-isa ring tumayo ang iba at nagpakilala sa kanila. At ang mga pangalan na binanggit nila ay Leviathan, Beltigor, Satano at Asmodeus. Litong-lito silang 5 noong una hanggang sa biglang may maalala si Gregor. Kung hindi siya nagkakamali,
Ang mga binanggit nila ay pangalan mismo ng mga demonyo na nagre-representa sa 7 deadly sins o kilala rin sa bansag na 7 Prince of Hell. Lalong kinabahan si Gregor. Sino ba talaga kayo? Anong kailangan nyo sa amin? Nagbago na ang tono ng pananalita niya. Nawala na ang kanyang pagkasiga. Napalitan na yon ng takot at pangamba. Muling nagsalita ang babae sa kanila na nagpakilalang Mamon. Bumaba kami rito sa mundo para linisin ang mga pangalan namin. Sa loob ng napakahabang panahon, palaging masama at kasuklam-suklam ang naging tingin sa amin ng mga taong tulad ninyo. Marahil ay yun din ang itinuro sa inyo ng simbahan. Pero hindi naman namin itinatanggi ang lahat. Dahil totoo rin naman ang sinabi nila. Talagang masasama kami at ilan lang kami sa mga kumalaban sa Diyos na pinaniniwalaan ninyo. At wala kaming pinagsisisihan doon. Sunod namang lumapit sa kanila ang lalaking nagpakilala sa pangalang Lucifer. Pero minsan, nakakasawa na rin ang magkalat ng kasamaan. Yun na lang kasi ang lagi naming ginagawa. Wala nang ibang pinatutunguhan ng aming kapangyarihan kundi maghatid ng kasamaan sa sanlibutan. Kami ang nag-iimpluwensya sa mga tao para gumawa o mag-isip ng masama. Sawang-sawa na kami roon, kaya iba naman ang gusto naming gawin ngayon. Lumapit din sa kanila ang binatang nagpakilala sa pangalang Asmodeus. Ang naisipan naming gawin ay ilaglag kayong masasama. Kayong mga alagad ng batas na gumagawa ng korupsyon sa inyong mga nasasakupan. Kayong mga otoridad na umaabuso sa inyong kapangyarihan. Pati na rin sa iba sa inyo na mabuti nga ang hangarin. Pero pinipiling manahimik dahil sa pananakot ng mas nakatataas sa kanila. Lahat ng yun ay mga gawain ninyo. Hindi ba? Hayop ka. Ano bang pinagsasasabi nyo? Pakawalan nyo na lang kami rito at pag-usapan natin ng maayos ito. Pagmamakaawa ni Gregor sa mga ito. Ngunit tila wala na rin sa tamang kaisipan ng mga ito para maunawaan pa ang kanilang pakiusap. Ang lalaking nagpakilala sa pangalang Satano ang sunod na nagsalita sa kanila. Ang gusto naming gawin ngayon, ang ibulgar sa buong mundo, ang kahayupan at kasamaan ninyong lahat para maranasan nyo rin kung paano kutyain, kamuhian at kasuklaman ng marami gaya ng ginawa sa amin noon. At syempre, kapag nagkagulo-gulo na kayong mga masasamang nilalang, lalo lang yung lilikha ng mas matinding kasamaan. Siguradong kayo-kayo rin ang magpapatayan at maglalaglagan at maraming inosente din ang madadamay. Sa ganoong paraan namin gustong tumakbo ang mundo. At dahil nais namin itong masaksihan sa malapitan, doon namin naisipang bumaba dito para personal na gawin yon. Labis na nasindak sina Gregor sa natuklasan. Sa huli, inamin sa kanila ng grupo na isinuko na nila ang kanilang mga katawan sa 7 demonyo na bumaba para sa misyong yon. Hindi na sila ang may-ari ng kanilang mga katawan, kundi ang mga demonyo na mga yon. Ito ang nagsilbi nilang katawan at tahanan sa mundong ito para magawa nilang mabuhay dito. At gamit ang mga katawang ito, mas madali nilang magagawa at masasaksihan sa malapitan ng bagong plano nila. Hindi namin hahayaang matuloy ang mga plano nyo. Mga masasama kayong nilalang. Sigaw ng katabi ni Gregor. Sa halip na tumawa, nanatiling matamlay ang muka ng grupo. Muling nagsalita ang isa sa kanila. Sawa na kaming gawing masama ang mga mabubuti. Ngayon ang gusto naman naming paglaruan ay ang kapwa naming masasama mismo. At huwag nyo sabihin sa amin na mabubuti kayong nilalang dahil alam namin ang baho ng inyong organisasyon.
Alam namin na sa kabila ng mabuting operasyon na ginagawa niyo sa labas, ay pinagtatakpan niyo lang ang korupsyong ginagawa ng mga nakatataas sa inyo sa loob ng inyong mga opisina at pamahalaan. Nagkukunwari kayong lumilibot araw-araw para kumbinsihin ang mga tao na wag nang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero kayo mismo ay protektor ng mga superior niyong marami ring pinapatay sa likod ng kortina. Muling nagwala sina Gregor. Sinubukan nila muling kalaga ng mga tali sa kamay nila, pero wala pa rin silang napala. Nakita nilang pumulot ng isang bato ang babae at inilapit sa kanya. Ang batong ito ay kapareho rin ng mga droga na inyong kinukumpiska sa mga tao. Ang pinagkaiba lang, hindi ito hinihit-hit o sinisinghot. Ito'y nilulunok na parang bato ni Darna. At oras na malunok nyo ito, doon magsisimula ang panibagong palabas na hinihintay naming mapanood. Maya-maya, sinimulan ng ibuka ng babae ang kanyang bibig at pwersahang isinubo ang batong yon. Nagsimula na ring magsisigaw si Gregor. Hindi! Hindi! Tulong! Ngunit wala na siyang nagawa ng pwersahang isubo ng babae ang itim na bato sa bibig niya. Medyo mainit-init pa yon at nakakapaso pa. Pero dahil sa labis na pagwawala, hindi sadyang nalunok niya ito. Nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba sa katawan niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, pero may kakaiba talaga. At ilang sandali pa, nagsilapit na rin ang iba pang grupo para ipasubo ang mga itim na bato sa mga kasamahan niya. Nagsimula na ring magsisigaw ang mga ito at nagmakaawa sa kanilang mga buhay. Pero mukhang malabong may maawa pa sa kanila dito. Makalipas ang ilang sandali, bigla na lang bumigat ang kanilang mga dibdib at umikot ang kanilang sikmura. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagsuka pero wala namang lumalabas, kundi puro hangin lang. Suka sila ng suka ng hangin hanggang sa biglang may lumabas na puting usok sa mga bibig nila. Nalabis din nilang ikinagulat. Tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Patuloy na sigaw ni Gregor sa naghihingalong tinig, kahit alam niyang malabo nang may makarinig at tumulong pa sa kanila doon. Kung alam nilang ganito ang dadatnan nila dito, hindi na lang sana sila tumuloy sa address na ito. Imbes na makapagsagawa sila ng uplan-tukhang, sila pa ngayon ang natukhang ng mga demonyo. At ang masaklap pa, mukhang may topak ang mga demonyong yon. Sa halip na impluwensyahang gumawa ng masama ang mabubuti, naisipan nilang targetin ang kapwa masasama para mag-away-away, magkagulo at magkalaglagan. At siguradong malaking gulo rin ang aabutin nun sa bansa at may mga inosente pa ring madadamay sa huli. Makalipas ang ilang buwan, isang matinding trahedya ang naganap sa iba't ibang panib ng bansa. Nagsimula ito noong may 6 na pulis na nagsagawa ng press conference sa lahat ng channel sa TV. Pagkatapos ay inanunsyo nila ang lahat ng baho ng mga superior nila. Dahil doon, nagalit din ang mga superior na ito at pinagsisibak sila. Doon nagsimulang magkagulo ang mga ito. Biglang nangagat ang mga pulis na yon hanggang sa mahawaan din sila ng kakaibang rabis na kumapit sa mga ito. Lahat ng mga tinamaan ng rabis ay nawala sa sarili. Inubuan ng pangil at naging malahalimaw. Mga kapwa lang nila ang kanilang inatake at pinatay. Karamihan din ng mga na-infect ng kakaibang virus ay mga kapulisan at politikong involved sa korupsyon. Sila-sila lang ang nagpapatayan. Hindi sila umaatake sa mga inosente. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumala ang gulo nila at umabot sa puntong nagsigamit na rin sila ng malalaking mga armas at bomba. Maraming sumabog na mga lugar at may mga nadamay ring inosente. Dahil doon, marami ring nagsarang establishmento kaya
nahinto ang takbo ng ekonomiya. Sila-silang masasama lang din ang nagpapatayan, pero may mga nadadamay pa rin dahil sa mga pagsabog na ginagawa nila sa isa't isa. Samantala, abala pa rin ang 7 grupo sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Nakapalibot pa rin sila sa lamesa at kasalukuyang humihit-hit ng droga. Lahat ng mga drogang kinukumpiska ng mga pulis ay nakuha nila at sila naman ang gumagamit ngayon. At dahil nagkakagulo sa bansa at maraming mga kapulisan at politiko ang nagpapatayan, wala tuloy humuhuli o umaaresto sa kanila. Kaya malaya silang gawin ang lahat ng gusto nila ngayon. Kahit hindi nila pag-aari ang mga katawang ito, ramdam pa rin nila ang sarap na karaniwang nararamdaman ng mga tao tuwing nasa impluwensya ng mga gamot na ito. Doon lang nila napagtanto kung gaano pala kasarap maging tao. Tagumpay ang kanilang plano na makagawa ng panibagong uri ng gulo sa mundo. Maraming salamat po sa pakikinig ng story natin ngayong araw mga kasandata. Sana po nagustuhan ninyo. Para sa mas marami pang fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Maraming salamat.